Mga paps, hawak-hawak ko ngayon isang giant Malaysian fish head curry dito sa Kuala Lumpur. Sa video na to, gagawin natin isang ultimate Malaysian street food tour. Mula sa isang legendary roti canai curry shop. This is a heavenly bite. Cheers. Best Chinese roasted meat. Grabe. Itsura pa lang, alam mo nang masarap. Hanggang sa pagkain ng 1,300 huge fish head curry. Lang ata yung order ng 100 ringgit na isda na ako lang yung kumakain. Halos paubos ko na yun. Ready ka na ba? Churro! Mga paps, gusto magpasalamat sa sponsor ng video na to, ang Phil Wonders and Travel. Tinulungan ako ng Phil Wonders Travel sa pag-ayos ng shoot ko dito sa KL. Mula sa airline booking, airport pick-up, hotel booking, at trip itinerary. Already 11 years old na sila sa industry na to. Kaya naman sure na swabe ang pagtulong nila sa inyo pagdating sa dream destination mo. Offering international and domestic packages, visa assistance, airline tickets, and even MICE tours. Kaya naman, kung gusto mo na bumiyahe na walang hassle, just book now sa Phil Wonders Travel. Anyway, back to the video. Binubuo ang buong Malaysia ng tatlong major ethnicities, composing of Malays, Chinese, and Indians. That's why there's a mix of this trinity pagdating sa pagkain. At ngayong araw, kakain tayo ng tatlong kainan na nagsuserve ng Malay, Chinese, at Indian cuisine. At simulan natin with breakfast sa isang legendary breakfast shop na nagbebenta ng napakasarap na roti canai. Welcome to Pak Hassan. Boom pare, isang magandang umaga dito sa Kuala Lumpur, Malaysia for this episode pare. Kakain tayo sa tatlong sikat na food spots dito. Sisimulan natin sa paboritong breakfast of champions dito sa KL. Kakain tayo ng roti canai. Nandito tayo sa legendary Gerai Pak Hassan. 56 years na sila nagbebenta ng kanilang authentic roti canai. Anyway, nandito na tayo. So dito, parang yung pinaka-kitchen nila. Hello sir! Assalamualaikum! Are you good? Fine. This is roti. Yes. Roti canai. Yes. So ito yung roti canai natin. Freshly made. Freshly made. Freshly made, yes. Freshly made. Tapos andun yung pinaka-griddle nila. Yes. Number 1. No. 5 star. 5 star. No, 4 4. star. No, medyo, you're very humble, ha? 4 star only, oh. Very humble siya. Sabi niya 5 star. 4 star lang daw. So dito, what do we have here? Chicken curry? Chicken, dry Squid? Beef? roast chicken, and ayam goreng. ayam gulay yan. Anyway pare, this looks insane. Umorder na tayo dito sa Gerai Pak Hassan. What is my boss? Haji Hassan. Oh, that's the boss. Yes, Haji Hassan. Haji Hassan. Yeah, yeah. Yeah. Thank you. You have nasi lemak with fried chicken? Yeah. Legs. Sambal, yeah, spicy. Thank you, brother. Okay pare, pasensya na ako, medyo pangit yung background noise natin dahil sobrang lakas pa rin ang ulan dito sa Kuala Lumpur, pero let's look on the brighter side. Nandito na yung ating iba't ibang breakfast pare. This looks amazing. This looks colorful, as in ang sarap sa mata. Ang sarap din sa ilong. I need to have this pare to start a day. Let's drink some hot tetarik. Oh, sarap. Alam nyo, mga hindi pa tigim ng tetarik, ang lasa niya, basically, tsaa siya eh. Parang medyo matapang na tsaa. Tapos parang may cinnamony-like flavor. And then syempre, obviously, magata siya. Pero sarap lang din talaga. Pag dito ako sa Malaysia, umiinom nito, iba yung feeling. Alam mo, let's dig in. Punta tayo dito sa roti natin. So ito yung pinaka-roti.
Nakita ko dinurog-durog yan. Alam mo, gusto ko lang tikman as is na walang sauce. Simple, crispy, may konting chewiness siya. Parang medyo buttery din siya. Parang may natural na tamis. Pero what you can do is kuha ka nito and inidip mo sa pinaka karne natin o yung chicken curry. And so meron tayo dito chicken feet. Baka kaiba. And dip natin. Fully submerge natin yung curry natin. So tikman nyo may chicken feet. Oh, look at that. Cheers, pare. Panalo. Panalo. Curry heaven. Sobrang simple na tayo kung nasa ng curry. Ito lang din yung at enhance lang yung flavor. Yung chicken feet natin, obviously, sobrang mataba siya. Pwede ko bang gawin, kuha ko nito, i-dip naman natin dun sa isang chicken na in-order ko. Hindi ko alam kung anong klase ito eh. Pero i-dip ko dyan para siyang, siguro ko chicken na rin lang ba to or what? Sarap. Feel ko parang chicken na rin lang. Ay. Oh, it's amazing. Sobrang magata siya. As in, magatang-magata. Tapos, medyo mainit din siya. Gawin ko ng manok. Lambot, oh. Gawin natin manok. Akin 8 years old, eh. Di ako magsasawa. Okay, next. Ito yung isa ko pang gusto ko matry. Ito yung roti canay nila na may itlog tsaka sibuyas sa taas. So, gagawin ko, alam mo, hindi na magkakamay dito dahil medyo makalat. So, lagyan ko ng extra chicken curry sauce. Ito yung chicken feet sauce. And then, basagin natin. Yun ang sinasabi ko. Binasag ko na yung 2 egg yolk. Halu-haluin mo dyan. So, para tayo nagkaroon dito ng sunny side up egg, pero nakapalibot siya sa roti na makapal. What that? Para tayo may volcano dito. Then, ayan. Kuha tayo nung may yolk. Cheers! Pambirang sarap. Sabi rin yung tulong ng mga gayad ng sibuyas. Ang lalaki. Just an ultra-rich, savory, creamy na breakfast. And then yung roti natin, na-hydrate na siya. So medyo, ano mo yun? May konting lutong pa rin, pero mas lamang na yung chewiness. Parang, nagsama na yung lasa nung egg yolk, pati ng mga iba-ibang curry. Yum, pare, yummy. Pwede mong gawin, kunin mo yung manok natin, kuha tayo ng karne, ayan, kuha tayo ng roti natin. This is a heavenly bite. Cheers! Alam mo, malalaman mong green flag tong kainan na to. Dahil kahit sobrang lakas ng ulan, parang bagyo yung ulan, yung konting kidlat pa, jam pack. Sobrang daming tao. Alam, nakakatawa siguro yung eksena sa bahay nila, sabi nung anak, "Ma, mag-roti canay kami mamaya ah." Sabi ng nanay niya, "Anak, umulan, napakalakas. Ma, wala kaming paki. Importante, may dumapong roti canay ng pakhasan sa mga labi namin." This just brings joy sa buhay ko. This is a breakfast of champions, pare. Medyo nabubululan ka na. Mabuli mo na naman yung Tarik. Hindi ko rin napigilan. Umorder rin ako ng kanilang nasi lemak ayam goreng. So, fried chicken, punong-puno na sambal, and then may dilis tayo dito. Tapos may parang water spinach ba to? Hindi ko masabi. So, ko lang tikman yung nasi lemak lang. So, kuha ko ng dilis. Tapos yung sambal. And then, sige, try natin tong parang spinach. Cheers! Grabe yung sambal nila. Ang tamis. In a good way, ah. It's a perfect ratio of sweetness and spiciness. Pero, mas na-amplify yung tamis. So, yung ang nagiging backup lang siya. Sarap. And then, gilis natin just perfectly salty and crispy. So, yung gawin, kuha ko ng sambal, gulay,
yung kanin natin. And then kagat tayo nung ayam goreng o fried chicken. Babad trip ako dahil lakas na ulan. Alam ko di ako makakashoot. Pero, sabi nga, tignan mo yung glass ng half full imbis na half empty. To be honest, yung manok natin, generic na fried chicken lang din naman. Actually, hindi naman lutong. Para kanina pa yan na, para halatang kanina pa linuto. Pero, panalo sa akin dito yung sambal. That's the game changer, pare. Kahit yung dinis tsaka sambal lang, pwede na. Pwede mong gawin yung natirang sauce mo, pwede mong ilagay dyan. Kuha ulit ang chicken, tapos yung pinaka gulay natin. Kuha na ng konting itlog. Pambihira to. Oh, this is like a heavenly bite, pare. Spinach, yung greens natin, chicken natin, itlog, sambal dilis. Oh, I love Malaysia. Sarap ang baba ng kinain itong tetarik. Mainit-init pa. Sarap, panalo talaga. That's what I love about Malaysia. Sa KL pa lang tayo ngayon. Wala pa tayong pinang pero ganito na kasarap. Sensya na, kumakain pa. Anyway pare, kung saan mag-food trip dito, di pa na natapos ng episode ko, simula pa lang. Kahit umuulan, harap tayo ng next food trip dito sa KL. Isa pang nakaka-mind blown doon, lahat na kinain natin, good serving, malalaki, marami, pero 19 ringgit lang yon, 253 pesos pare. Worth the price. Para sa akin nga, feel ko 400 pesos yung kinain ko eh. Anyway, grabe yung kidlat. Boy! Diba? Ibang klase. Next up, let's eat some amazing Chinese roasted meat dito sa sikat na restaurant Char Siu Yun. One or might be the best restaurant in the Chinese meat game. The caramelized char siu were hanging from the hooks in the glass showcase with slabs of crispy looking roasted pork sitting right underneath. Tara, umorder na tayo. Okay pare, the time has come. Dumating na yung mga order natin dito sa restaurant Char Siu Yung Pops. Legendary na to. As in, actually pag sinabi mo Malaysian food, isa ang mga ganitong klaseng pagkain like yung char siu, roasted pork, chicken. Yun yung mga isa. Yun yung mga ilan sa mga favorite food dito sa buong Malaysia. Like, this is Chinese cuisine. This is Chinese cuisine at the same time, this is Malaysian cuisine. Anyway, this looks insane, pare. We have 3 kinds of meats dito. Meron ay roasted pork. So, parang we have roasted chicken. At the same time, yung best seller nila, yung super glazing na char siu. Anyway, simulan muna natin. Alam mo, simulan sa chicken nila. Meron tayo dito. Okay. Alam mo, jackpot ako ngayon dahil kaka-open pa lang nila. So, halos bagong luto pa lang lahat. Sige, tikman natin. Cheers. Kahit walang sauce, ang sarap. Just overflowing of juices. Sobrang plump niya. Spicy sakto lang din. Sobrang lambot. Sobrang lambot. Ang sarap. Alam, may sauce tayo dito. Gusto ko siyang tikman with sauce. Ito para siyang sweet sauce na hindi ko masabi. Akala ko sobrang tamis pero hindi pala. Kasi masarap. Para siyang maluya. Maluyang sauce na may katamisan. Alam mo yung sauce sa lumpia? Parang ganun na less sweeter. Oh, nice. Gawin ko next. Gusto ko lagyan ng chili, itong chicken natin. Know that. Cheers. Game changer. Ang sarap. Grabe, manok pa lang yun. Pero iba nang sayang nadarama ko. Parang trophy ko yun ah.
Ito binigyan tayo, hindi ko alam kung pork or beef jerky pa to, pero tikman na rin natin. Okay. Hop. Parang tosino na pinadry mo, pero kahit dry siya, parang may oiliness na lumalabas. Definitely, it's sweet. Fragrant. Ang sarap. Parang may caramel sauce sa labas. Okay, punta tayo dito. So, ito yung gusto kong tikman. So, half-half to. Roast pork, tas chashu. Ang gusto kong tikman yung roast pork. Grabe. Itsura pa lang, alam mo nang masarap. Oh, that. Tignan mo yung ratio ng taba. Tsaka yung ratio ng karne. Tapos yung pinakabalatan. Tikman mo natin as is. Cheers. Grabe. That's the perfect ratio of lean and fat galing doon sa baboy. Hindi I mean, kahit mataba siya, hindi siya nakakaumay. Parang natutulong na lang yung taba sa bibig mo. And then there's spices na hindi ko ma-distinguish. Pero perfect lang din talaga. This might be the perfect roast pork na pwede mo matikman. Nakatikim na ako ng masarap na roast pork sa Malaysia rin dito yung isang sikat. Pati yung balat, ang lambot eh. I mean, malutong siya. How to explain? Malutong siya. Pero may lambot pa rin. So, pwede natin gawin. Kuha tayo dito ng roast pork. Dip natin sa isa pang sauce na hindi ko alam kung ano. So, lagyan natin ng chili. Cheers! This just brings joy sa buhay ko. Daming nabiglang tao. Kanina walang katao-tao. Ako lang ang una. Alam, feel ko ito yung definition ng perfection eh. Ang harap talaga. Ano masabi? Okay, punta tayo dito. Kaya nga restaurant Char Siu yung pangalan nila dahil sikat sila sa Char Siu nila. Look at this. Hindi ko alam. Hindi ko alam anong ito. Nagugulo na ako. Hindi ko alam anong parte gusto kong kunin. Ito. Look at that. Look at this perfection. This is like a piece of art. Hindi to karne. Para tong piece of art. One of the best Char Siu sa buong Malaysia. Cheers. Parang napapamark queens na ako dun. Masarap. Teka lang, na-caught off guard ako dun. Ang sarap niya. Grabe, ang sarap. Alam mo, tutusin yung flavor profile niya. Parang tosino. Ibang klase. Yung taba niya, yung taba niya, may perfect ratio ng karne o yung lean meat. And then yung taba parang candy na. And then the perfect caramelization, parang siyang candy, that sweet glaze. There's a huge smoky flavor din. Ang sarap. Kahit yung balat niya, hindi mo makapaniwala. Marami akong tikman na Char Siu. Sa Hong Kong, Singapore, sa Brunei, meron din. Pero this might be the best Char Siu tikman ko. Game changer, pare. Game changer. Tari ko i-dip dun sa parang suka nila. Hindi ako makapagsalita sa sarap. Ibang klase. Alam mo, nakita ko lang social media to. Sabi nila, paborito daw ng mga lokal. Grabe, parang hindi ako makapagsalita dahil lang, pwede ko lang sabihin is ang sarap niya. Parang siyang tosino on beast mode. Parang ganun. Nice. Kung nakikita nyo lang, kung nakikita nyo lang gano'n siya kalambot. Kung gano'n siya ka-fatty. Grabe, parang candy na. Lagyan ko ng chili. Come to Papa. Kain ako ng kain. Workout na lang mamaya. I hate myself. This is just really, this feels amazing. Alam mo yun? Isipin mo, Malaysia talaga. Multicultural. The 3 main ethnicities, Malay, Chinese, Indian. Kuha ko dito ng roasted pork. Kuha tayo dito ng chashu. Kuha tayo dito ng... And then, nilagyan ko ng chicken. So, triple meat combo pork. Ito yung chashu natin, tas chicken. Nilagyan natin ng chili vinegar. Kung dadaan ka ng Kuala Lumpur, ilagay mo na sa bucket list mo to. It's worth to try. Sarap talaga. As in,
Alam mo ko, minsan sabi niyo, oh, Paps, OA ka. Pero pare, ito maniwala ka. Ibang klase. Okay, pare, that was beyond amazing. Actually, ma'am, thank you so much. Okay, Thank you. Share. Super good, thank you. Paps, ayaw pagbayarin. Diyos ko, sipin mo, one of the most legendary restaurants, hindi na sa KL, pero buong Malaysia. Sobrang sarap ng pagkain, pero bukod doon, libre pa. Sir, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Number one. Okay. Number one char siu restaurant dito sa buong Malaysia. Yeah, for sure. I'll come back again. Pare, ibang klase yun. Teka lang, medyo nasyashock pa ako dahil lang sarap ng pagkain. Nasyashock pa ako dahil sobrang sarap ng pagkain. Pero mas nasyashock ako na hindi ako pinagbayad. Anyway, Paps, di pa rin nagpaprocess sa utak ko. Gawin natin, proceed tayo sa last food trip natin. Kakain tayo ng Big Fish Head Curry. For our last stop, this should be ang big main event dahil kakain tayo ng Giant Fish Head Curry. At nandito tayo sa Restaurant ZK na isang halal restaurant. Lunchtime and jam-pack ang tao ngayon. Bago mabusan ay umorder na ako ng one of their biggest fish head curry na nagkakahalaga ng 1,300 pesos. Tingnan natin kung sulit nga ba. Okay, This is 100? 100 and already with rice? No. I will give one rice. Okay. Okay, one. One rice, okay? Yeah, and this one. Get the rice. 100. Yeah. Thank you. Oh, thank you. Okay, pare, let's dig in. 100 ringgit tong buong platong to. Nasa pesos, mga 1.3, mahal siya, di ba? Mahal siya kung tutusin, pero tingnan natin kung sulit nga ba. So, ang gawin ko, so nakita ko meron tayo ditong mga tofu, may nakita ko okra dito, at syempre itong giant fish head curry natin. Pakita ko sa inyo. Look at that. Ay, grabe, sobrang bawal ko siya kunin. Sobrang delicate niya, ang lambot, madudurog. Anyway, naku-curious ako sa sabaw niya. Sige, tikman natin. Cheers. Wow. Oh, I've eaten a lot of curry sa buhay ko. This is so sour. Parang sinigang, parang tom yum, pero nandun yung strong curry, rich flavor nandun. Oh, saan nang galing yung asim? May kalamansi ba to? Oh, parang alam mo yung ganun, parang lasang may kalamansi. Hindi vinegar eh. Oo. Either lime or kalamansi yun. Or ridiculously good. Masarap siya. Kakaibang atake. Sige, tikman mo natin tong tokwa. I mean, mula sa ng fried tokwa, ganun lang din naman. Grabe yung asim, hindi ko na-expect na ganun siya kasim. Let's dig in pare dito. Kinakamay ang fish and curry. So look at that, unbox natin. Ang init. Sobrang init niya. Grabe, ang lambot. Ito yung mata, oh. May mata, kainin natin mamaya. Okay, this is a good piece. Oh, look at that. Sobrang init pa. Nakikita nyo ba? Dip natin sa extra curry sauce. Cheers, pare. Ang lambot. It's so freaking soft. Kumbaga sa beef, parang full of the bone. I mean, full of the bone kasi may tinik nga itong isdang to. Natanong ko anong klaseng isda to. Pero hindi niya masabi. Oh my God, ito. Gusto ko itong kunin itong parating to. Ito yung panga. Oh my God. All of the curry sauce.
Parang naging mukbang na. Okay. Yung parting yun mataba-taba. Ito meron tayo dito, hindi ko alam kung para saan to. Pero feel ko, nilalagay siyang add-ons or toppings dun sa pinakaisa. So kuha tayo ng karne. And then kuha tayo ng sibuyas. Tapos may ketchup manis. Tapos may sili. Tignan natin kung mag-upgrade yung lasa. Ang sarap na palamuti nun. Oh, that's good. Amazing. Kino-contrast niya yung asim nito eh. Ito kasi medyo matamis. Yung sibuyas may katamisan din. Actually, nung huling punta ko ng Malaysia, few years ago, sabi ko, dapat kain ako ng fish curry, pero medyo hindi ko nabigyan focus. Pero ngayon it's time to rest back. Anong parte ito? Ang taba. Grabe na ito. Tikman nga lang, parang litid. Oh shit, taba nga. Anong klaseng taba ito? Bakit may taba ang isda? Grabe ang taba. Alam mo yung sa tiyan ng bangus. Parang ganun. Na nawawala yung mata. Kanina rin serve. Ayun, huli ka. Ito yung mata. Oh, that. Kuha tayo dito ng pinaka sibuyas tsaka toyo natin. Okay. Ayoko na magkanin pero kailangan i-powder na ng kanin. Ay, mata. Hindi edible. Hindi malambot. This is so unique. Dami mo ng tikmang kasing curry pero sobrang unique nito. I'm in the middle of contemplating if sulit ba o hindi sa 1-3 to. Sa ngayon enjoy ko muna yung pagkain. Actually, meron din tayong parang toge dito na ginisa. Tikman natin. Okay. Kung lasa ng toge, gano'n lang din naman. Gisadong-gisado lang. Pero alam mo kung tutuusin, parang hindi siya good for 4 to 5. Kung tutuusin niya, parang kaya to dalawa lang eh. Kasi iba medyo buto-buto na rin eh. So dito binibenta rin nila, tinatawag na nasi kandar. So parang rice meal yun na maraming curry sauces at ulam. Tapos dito, hindi ko alam kung halal pero nakalagay doon sa... actually dito, hindi ko alam kung halal, pero nakalagay is Indian Muslim restaurant sila. So, most likely, halal. Pero kung tatanungin mo kung masarap, Paps, don't get me wrong, ang sarap niya, as in, masarap sa masarap. Sobrang unique ng curry nila. Akala ko parang typical na curry, pero hindi. May kasariling atake. So, lunchtime ngayon, jam-pack. Yung iba nakita ko big group, fish and curry yung in-order. Iba naman, pag solo na si Kandar. Ako lang ata yung order ng 100 ringgit na isda na ako lang yung kumakain. Halos paubos ko na yun. Hindi ko akala yung maubos ko eh. Sarap! So nakita nyo, na-explore natin yung tatlong main ethnicity dito sa Malaysia. Kumain tayo ng Malay food, authentic Malay food. Kumain tayo authentic Chinese food. At kumain tayo ng Indian Malay cuisine. Sa tatlong restaurant na yun, naikot natin yung culinary ng buong Malaysia. Ibang klase. Busog na ako. Anyway, Paps, huling higop. Gusto ko lang matikman ulit yung sabaw. Sarap. Pare, ibang klase yung busog ko. At gusto ko lang tapusin to. Kung sinimulan natin ng Tetarik, yung video na to, endingan natin ng Tetarik. Look at this. Sobrang foamy niya pa. Cheers. Oh, ang sarap. This just brings joy sa buhay ko. Tetarik, I love you. I love you. Okay, pare, wet look na ako. Basa na unuluan. Tapos na tayo mag-food trip ngayong araw. 3 lang yun, pero 3 bigatin. From that ultimate Malay breakfast, yung roti canai. Ibang klase yung flavor, sobrang nakakabusog at legendary na. Tapos yung gitna, yung Chinese restaurant in Char Siu, the best in KL, pare. And then the last one, the fish and curry. To be honest, tatanungin mo ako, 1,300, kung sulit ba? Ako, para sa akin,
Kasi dito, parang presyon para Pilipinas din eh. So, mahal na rin talaga yun. Kahit yung mga Malaysians, nakita sa TikTok, yung mga Malaysians na mamahalan din dito. So, para sa akin, medyo mahal nga siya. Kasi 1,300 parang bill mo na yun sa Chinese restaurant eh. Pero dito, isang meal lang siya na ako, para sa akin, 2 mata ko kaya ubusin yun. Pero Paps, ibang klase, sana nag-enjoy kayo doon. Malay, Chinese, Indian food. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy, dito sa Kuala Lumpur na nagsabi, stay safe, good night, goodbye. Bang! Teka lang, yung grab ko ata, nandyan eh. Diyan na ba siya? Wala pa. 3 minutes to pick up. Sarap. Grabe busog ko. Workout na naman to. Haba ng pilo.